Yes, actually hindi siya dumadami pero tuloy-tuloy na meron, di ba? Hindi man siya masyadong marami pero hindi nawawala after the efforts ng local government sa Mangaldan na binawal na yung maligo sa Angalakan. Magkaroon na naman ng dalawang insidente ng nalunod. Yung una ay mga tatlo yata yun eh, no? Tatlo, late pa nga nakuha yung katawan ng pangatlo. Tapos itong siguro mga 3 weeks ago, meron na namang tatlo rin, pero nabuhay yung dalawa, namatay yung isa. Taga San Fabian sila. O kaya siguro dapat tingnan natin kasi isolated ba to sa Angalacan River? Isolated ba to sa San Fabian Beach? O may marami rin nalulunod sa mga ibang ilog dito sa ating probinsya? Kaya maganda rin na pagsamasamahin natin mga datos at saka pag-usapan kung anong pwedeng gawin. No? Kasi yung na-sign na doon na bawal maligo, naliligo pa rin sila, baka may mga ibang paraan pa para maiwasan natin itong mga aksidente ng pagkalunod. Sir, anong agency ang posible natin makakausap? Ang isa dyan, yung PDRRMO, LGU, DILG, tsaka Red Cross. Siguro baka kung ano yung pwedeng intervention, no? Di ba marunong malagbanlangoy yung mga kabataan ngayon? Di ko alam eh. Kung marunong sila or siguro anong pwedeng preventive measure kung kailangan ba ng boys doon sa mga ilog natin, natatanggalin na lang pag may malakas na bagyo para may sasabitan sila pag halimbawa nahihirapan sila maglangoy. Kaya yun ang mga pag-uusapan with the agencies sa mga ibang stakeholders. Actually, ang Mangaldan, meron din silang ordinansa na pinagbabawal yung di ba? Pinagbabawal yung maligo doon. Kaso nagkaroon pa rin ng 2 separate incidents eh ng pagkalunod. Kaya yun ang rason ba't ako nababahala rin. I-coordinate ko sa chairman ng Committee on Barangay Affairs tsaka sa Laws and Barangay and Public Safety and Order. Yun ang kami siguro board member sa Bangan ang mag-uusap kung kailan namin i-schedule. Yes, i-implement nila yung bawal ang maligo sa Angalacan kasi sa amin sa 4th District, ang Angalacan River talaga medyo maraming insidente eh. Kasi may part na malalim yata, yung pinagkwarihan dati biglang lumalalim. Kaya dumadami, persistent ang incident ng nalulunod. Tsaka siyempre yung presence of bantay or siguro kailangan din i-train yung mga CBOs, mga first line na dumarating sa basic life support. Kasi baka nalunod, nawalan na ng malay, baka pwede namang habulin eh. Kaya nung sa San Fabian, nung I think Sabado, may namatay na naman doon, parang na-atake yata. Baka pag merong nakakagawa ng tamang CPR, baka maliligtas din sila eh. Kaya siguro yun ang mga kailangan natin pag-aralan. Pero wala naman po pagkukulong sa mga signages na nakalagay po doon, no? Andun po yung ano natin. Sa mga Aldan mismo, nakita ko may mga signages sila eh. Nabawal ang maligo doon na marami na namatay. Pero unfortunately, hindi pa rin tumigil yung insidente ng nalulunod.